requesting change. Hand in hand, we can shape a prosperous and just society. So yun po yung kung ang inihalal po natin ng mga mamumuno po sa ating gobyerno ay yung mga hindi po karapat-dapat, ang risk po niyan ay baka ang mga i-appoint po niya na sa iba't ibang bureaucracies like the PNP, the DNR, the Public Works and Highways, the DepEd, ay baka hindi rin po mga karapat-dapat. So kung meron man po na i-appoint na mga matitino po na mga official, eh hindi rin po maglalas ng matagal because pag nawala yan, eh definitely pagbabago mo yung ano. So we always look up to the president, to the governors, to the mayors na sila po nagpapatakbo ng gobyerno natin. Ang isang example po dyan ay yung panahon po ni General Lacson sa RCPNP. Nung inimpose po niya yung no-take policy, walang hihingi at walang tatanggap. So, sumunod po lahat ng PNP doon. So, may mga kidnapping for ransom po kami na mga Chinese na nakikidnap po noon. So, pag nagbibigay po ng pabuya yung mga family ng Chinese na kidnap, eh hindi po tinatanggap yung reaction yun because trabaho po ng pulis yun. So, kung minsan nag-i-insist po yung mga kaibigan niya ng mga Chinese, pag sabihin lang niya, o sige, para hindi ka mapahiya, magbigay ka na lang ng piso as a token. But definitely, yung time niya, wala hong pwedeng tumanggap at wala hong pwedeng humingin na PNP. So kahit voluntary po na binibigay niya, ay hindi mo tinatanggap ng police. But through the years, nagbalit ng mga liderato, of course, balit na naman po. Kasi ang reason ng mga iba, hindi naman na hiningi, bino-volunteer naman na binibigay. So, yun. So, to have a better glimpse of a better Philippines today and beyond, we need to go back in time, during the time of leaders who made the supreme sacrifice and started the movement of a better Philippines. So, hindi po kami ang nag-umpisa ng better Philippines. Pagkat po, tayo po lagi ay nagiging mapagmatsyag na we remind our elected leaders na kung sila man po ay lihis ng landas. Diba? Because every election, they promise. Diba? May mga programa po sila. And ang role po ng community dito, ng mamamayan, is to remind them na, sir, mukhang nalilihis ako ng landas. Diba? Hindi mo natatapos dyan nung nanalo sila, but rather, we try to ask them, how can we help? Whether sinuportahan natin sila o hindi, sila rin nakaupo. So, we keep on reminding our elected leaders. And then, as Filipinos, we need to choose to make a difference and choose how to make a difference. So, dapat lahat po tayo ay nakikialam sa state po ng ating gobyerno because pag gumanda po ang takbo ng gobyerno, lahat po tayo ay makikinabang dyan. So, Kasimbayan Better Philippines Movement intends to continue the crusade of our great national hero, Dr. Jose Rizal, which he started 135 years ago, for us to avoid repeating the mistakes of the past and for future Filipinos that will come after us to enjoy life to the fullest. So 100 years before, pag si Rizal ay nabubuhay ngayon, he will feel frustrated because sabi ko nga, kung ano yung inaangal niya noon, yun pa rin ang inaangal natin ngayon. At kung hindi mo natin gagawa ng paraan yan bilang Pilipino, yun pa rin po ang iaangal ng mga susunod na generasyon sa atin. Pamamahala. Bakit ang mga company, maganda ho ang pamamahala nila? Kasi madali hong kwentahin yung profit, di ba? Yung ROI. Sabi nga ni Sir kanina, if you are earning 80 pesos per hour, di ba? So, yung pagbibigay nila ng 30 minutes para sa pag-uusap between the employees at saka yung mga pastors, 40 pesos ang kino-contribute nila
40 pesos ang investment nila para mag-improve ng performance ang mga empleyado nila. So, madali yung i-compute yan. Pero sa public service po, parang ang hirap kong i-quantify. Parang ang hirap kong maramdaman kung nararamdaman ba natin ang servisyo na binibigay ng gobyerno po natin. So ano po ang objective ng Kasimbayan ng Better Philippines? So of course, one is to have a peaceful, safe, and secure Philippines, drug-free Philippines, corrupt-free Philippines, disciplined and law-abiding citizens, self-reliant, and useful for everyone. Parang wishful thinking po. Pero nangarap ka na rin lang, medyo taas-taasan mo na. And I'm sure, kung tayo po ay magkakaisa, kakayanin po natin natin. Kasi kailangan din, malaman din natin ano ba yung iniisip nila para sa isang maayos na bansa. Ano ba yung mga pangarap nila para sa kanilang bansa, para sa kanilang komunidad, diba? And then, if we come up with a common, yung aspirations, diba? Ganun tayong benchmarking, then we organize and then we mobilize. Diba? Kailangan naririnig ang boses natin. Diba? So, paano maririnig yung boses natin kung tayo ay disorganized? Diba? Kung mapapansin ninyo, ang pinakamagaling po na mag-organize sa atin ay yung mga CPP, NPA, NDF. Diba? They organize the peasant sector, they organize yung mga drivers association, they organize yung ACT, yung Alliance of Concerned Teachers. Sila ang pinakamagaling mag-organize. Kaya pag sila po ang nagmarcha, diba? Sila po ang nagmarcha, napapakinggan po sila kahit paano. Diba? Napapakinggan po sila kahit paano. Ang pinaka-disorganized po ay yung gobyerno. Because we all believe that we act like God, tayong authority, we do anything we want. Diba? So kailangan, kung gusto natin baguhin ang Pilipinas, we need to organize and mobilize for a better Philippines. Diba? May prinsipyo na walang kakayahan, our country may end up with a principled fool o isang mama. So look at our present elected officials right now. So kayo na ho ang bahala kung sino po sa kanila ang may mga ganyan po na qualification. So we need to develop harmonious partnership with the three important sectors in our country: the church, the government, and the community. So kung mapapansin po ninyo, yun pong church ang nasa taas, yung government at saka yung community, halos pagkapantay. Because just like yung in-explain kanina na employer and employee relationship, there must be someone who will bridge the gap between management and the workforce. Ganon din po sa atin. Diba? Yung gobyerno po natin, ang taong bayan, mukhang nawawalan na po ng tiwala. With all the issues that are being discussed, diba? Kahit sino po ang namumuno sa atin. So, the community has less trust with the government. Kaya lang, dahil very forgiving ako tayo, diba? So, tama na po yung mapabuntong hininga ka na lang, and then you wait for another election, hoping na may mangyayari ulit. So, we need the church right now because sila lang po ang merong moral compass siguro, leading direction. Diba? Hindi ho yung mga gaya ng mga nagdaan po natin na literato na bina-micromanage po nila yun. Can you imagine, for example, si Sir Albert? He has ilang empleyado, sir? 600. Kung yung 600 na yun, pakikialaman niya at siya mismo ang magdidikta kung anong gagawin yung 600 na yun. Sa tingin niya, ano mong klaseng production ang... Diba? Nakatuwa nga ho lahat na empleyado niya, diba? Kaya nga ho, may tinatawag tayo ng management, diba? Management. Because you delegate. Diba? So, nung sinabi po ni Presidente na ang programa ng administrasyon ko ay unity and economy. Napakasimple, dalawa. Pero napaka-broad po. Diba? Unity and economy.
So unity hindi lamang po dun sa away politika, but sa lahat po ng sektor. Kailangan may pagkakaisa po. Kung binoto mo si Pacquiao, binoto mo si Lenin ng nakaraang eleksyon, siya ng presidente. Gusto niya tayo ay magsama-sama, diba? Para sa isang Pilipinas. Because we need to have one voice, one direction, and one command. So let us then start to engage everyone to put our acts together. So kailangan, diba? So kung mapapansin ninyo, nung time na FBR, ano yung kanyang focus UST, Unity, Solidarity, and Teamwork. So hindi ho hindi ho lumilihis ang mga liderato po natin. Laging yan po ang kanilang So laging dapat meron tayong teamwork. We are Team Filipinos, solid not broken. True believers. Dapat lagi tayong naniniwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos, kaya dapat maging mabuting mamamayan tayo. It's enough for everyone's need, but not enough for everyone's need. So, muli maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo sa akin. Although lahat po, karamihan ay napanood ng po ang presentation, but still, paulit-ulit po natin i-lecture ito because we are in the most critical times of our country now. So, nag-aaway ang dalawang higanting pamilya, and alam po natin na hindi naman po sila apektado. But ang apektado po ay mga naglalakad at naghihirap po na sa kalsada. So, siguro, darating na naman ang eleksyon, hindi ko natin sinasabi na we can overturn this overnight. But at least we need to start somewhere. At para naman masabi nila na yung panahon ni Sir Albert, inumpisan naman po natin na ang advocacy ng pagbabago para sa isang magandang Pilipinas. So dito po ay tulong-tulong po tayo, hindi lamang sa school, hindi lamang sa workplace, but kahit sa anong paraan po na pwede po natin i-share na kailangan na po natin ng isang tunay na pagbabago sa bansa po natin. Maraming salamat at magandang hapon po kayo.